Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Isang may bahay ang nasangkot sa isang mainit na pakikipagrelasyon sa kapwa niya mga babae na humantong sa kanyang kalunos-lunos na katapusan. Si Tina Boland ay isang 45-year-old na may bahay na nakatira sa Rio Rancho, New Mexico. Kilala siya sa kanyang komunidad bilang isang palakaibigan at laging handang tumulong sa iba. Si Tina ang uri ng kapitbahay na nakakaalala ng mga kaarawan at hindi pinapalampas ang pagkakataong magboluntaryo sa mga kaganapan sa paaralan ng mga bata. Siya ay nanirahan kasama ang kanyang asawang si Michael Boland, isang 45-year-old na ahente ng insurance at ang kanilang dalawang mga anak. Si Tina ay madalas na nakikita na nagmamaneho sa kanyang sasakyan na naghahatid sundo sa kanyang mga anak sa paaralan at tumatambay minsan sa local Starbucks. Aktibo rin siya sa kanilang simbahan kung saan tumutulong siya sa pagko-coordinate ng mga charity drive at pagbebenta ng mga baked products. Pero may isang bahagi ang buhay ni Tina na kakaunti lang ang nakakaalam. Sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo bilang isang tapat na asawa at ina, si Tina ay kasangkot sa isang serye ng mga lihim na pagkikipagtalik sa ibang mga babae sa kanyang komunidad. Ang mga relasyon na ito ay hindi alam ng kanyang pamilya at karamihan sa kanyang mga kaibigan. Si Tina ang sentro ng sikretong ito dahil sa dami ng kanyang nakarelasyon na humigit kumulang kalahating dosena sa kapwa niyang may bahay sa kanilang komunidad. Nasisiyahan siya at kinikilig sa mga relasyong ito na nagbigay sa kanya ng aliw at libangan sa loob ng kanilang tahimik na komunidad. Sa mga araw bago ang kanyang pagkawala, partikular na nasasabik si Tina tungkol sa kanyang bagong karelasyon na si Hope Johnson. Si Hope ay isang 45 years old na kamakailan lamang ay lumipat sa kanilang komunidad. Napansin ng mga kaibigan ni Tina na tila mas masaya siya kaysa dati, ngunit wala silang ideya sa lihim na buhay na kanyang tinatago. Ang lihim na ito ay puno ng pagnanasa at pagsiselos na hahantong sa isang trahedya na ikakagulat ng buong komunidad. Noong umaga ng April 15, 2014, bandang 8:30 ng umaga, natuklasan ang walang buhay na katawan ni Tina Boland sa ilalim ng hagdan sa kanyang tahanan sa Rio Rancho ng New Mexico. Ang pagtuklas ay nakita ni Lisa De Angeles, ang malapit na kaibigan at kapitbahay ni Tina, na dumating pagkatapos na hindi makatanggap ng anumang mga reply sa kanyang mga text at tawag noong gabi bago ang krimen. Nagkaroon ng matibay na samahan sina Lisa at Tina. Madalas na nakikita sa local bakery para magkape at nag-uusap sa mga bagong chismis. Nang umagang yun, pagdating ni Lisa sa bahay ni Tina, napansin niyang medyo nakabukas ang pintuan sa harapan. Nag-aalalang tinawag niya ang pangalan ni Tina habang papasok siya sa loob, ngunit walang tugon. Habang naglalakad siya papasok ng bahay, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tahimik ang bahay na may mahinang tunog ng TV sa malapit. Nang marating ni Lisa ang hagdanan, sinalubong siya ng isang tanawing magmumulto sa kanya habang buhay. Nakahiga si Tina sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang katawan ay nakabaliktad sa hindi natural na posisyon. Nakasuot siya ng light blue nightgown at ang kanyang buhok ay nababalot ng dugo mula sa hiwa sa kanyang labi. Natigilan si Lisa sa pagkapigla. Tumatakbo ang kanyang isip, hindi maunawaan ang kanyang nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Lisa at agad na nagdial ng 911. Nanginginig ang kanyang boses habang nakikipag-usap sa operator. Sinusubukang ipaliwanag kung ano ang kanyang nakita. Nananatiling kalmado ang operator ng 911 na hiniling kay Lisa na manatili sa linya hanggang sa dumating ang tulong. Halos hindi mapigilan ni Lisa ang kanyang sarili habang ito ay nagpabalik-balik. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hindi gumagalaw na katawan ni Tina. Sa loob ng ilang minuto ay maririnig ang tunog ng mga sirena. Nang dumating ang mga emergency responders sa pinangyarihan, agad nilang nilapitan si Tina para suriin.
Nanginginig naman ang mga kamay ni Lisa habang pinagmamasdan ang mga paramedics na sinusuri ang kalagayan ni Tina. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, malinaw na wala ng buhay si Tina. Kinumpirma ito ng mga paramedics at biglang bumagsak si Lisa sa isang upuan at tumulo ang kanyang mga luha. Ang trahedyang nangyari kay Tina Boland ay gumulat sa buong komunidad. Mabilis na dumating ang departamento ng pulisya ng Rio Rancho sa tahanan ni Tina Boland noong umaga ng April 15, 2014. Bandang 8:45 ng umaga, ilang minuto lamang matapos tumawag si Lisa De Angeles sa 911. Ang mga unang dumating ay si Detective Martina Lopez, isang batikang investigador na kilala sa kanyang sharp instinct, at Officer James Carson, isang batang patrolman na may 2 taon pa lamang sa serbisyo. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang katawan ni Tina sa ibaba ng hagdan. Agad namang inutusan ni Detective Lopez si Detective Carson na i-secure ang lugar at siguraduhing walang ibang papasok sa bahay. Ang hagdanan kung saan natagpuan si Tina ay nilagyan ng mga beige sa dingding at walang palatandaan ng anumang gulo. Nakahiga ang katawan ni Tina sa twisted position at nakalingon ang kanyang ulo sa gilid. Ang isang maliit na kumpol ng dugo ay nabuo sa ilalim ng kanyang ulo, ngunit ang paligid ay medyo malinis. Malinaw na walang marahas na pangyayari sa loob. Pinagmasdan ng mabuti ng investigador ang paligid ng katawan ni Tina. Matarik ang hagdanan na may mga rehas na gawa sa kahoy na tila solid at well-maintained. Napansin ni Carson na nakayapak si Tina at may kapansin-pansing anumang bagay na maaaring naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Medyo napunit ang nightgown na suot ni Tina, ngunit walang nakikitang sinyalis ng away. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsusuri, ang mga mata ni Lopez ay natuon sa ilang mga detalye na tila wala sa lugar. Natagpuan ang telepono ni Tina sa kalagitnaan ng hagdan. Nag-crack ang screen nito na para bang nahulog. Ngunit may kakaiba sa posisyon ng katawan ni Tina. Hindi ito tumugma sa tipikal na pattern na nakikita sa mga aksidenteng pagkahulog. Iniutos ni Detective Lopez ang buong forensic sweep ng bahay. Nais niyang tiyakin na ang bawat posibleng peraso ng ebidensya ay makolekta. Gumamit ang team ng luminal upang suriin kung may anumang nakatagong bakas ng dugo at fingerprints. Habang pinagmamasdan ni Lopez ang eksena, hindi niya maalis ang pakiramdam na may higit pa rito kaysa sa nakikita ng kanilang mga mata. Ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang nangyari kay Tina ay maaaring hindi aksidente, kahit na lumilitaw na wala itong mga sukat upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang pagsisiyasat ay magsisimula sa mga taong pinakamalapit kay Tina. Simula sa kanyang asawa at sa kanyang mga kaibigan. Si Lisa De Angeles, 39, ang unang taong kanilang inimbestigahan. Si Lisa ay kilala sa kapitbahayan bilang isang indibidwal na nag-aalaga at nagmamalasakit. Si Lisa ay may reputasyon sa pagiging isang tapat na kaibigan, lalo na kay Tina. Madalas silang nakikitang magkasama sa mga lokal na lugar tulad ng mga kapihan, at ang kanilang mga anak ay madalas na naglalaro ng magkasama. Ngunit nang magsimulang maghukay ang pulisya ng mas malalim, natuklasan nila ang isang relasyon sa pagitan ni Lisa at Tina na higit pa sa pagkakaibigan. Sa kanyang paunang interogasyon, si Lisa ay mukhang nanginginig ngunit cooperative, at pansin ni Detective Martina Lopez ang kaba ni Lisa. Nanginginig ang mga kamay habang sinasagot ang mga tanong. Noong una, inilarawan ni Lisa ang kanilang pagkakaibigan ni Tina bilang karaniwan at naging malapit sila sa paglipas ng mga taon. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang pagtatanong, naging malinaw ang lahat. Sa ilalim ng pressure, inamin ni Lisa na sila ni Tina ay sangkot sa isang lihim na relasyon sa loob ng ilang buwan. Nagulat ang mga detective sa revelasyon. Inilarawan ni Lisa ang kanilang relasyon bilang madamdamin ngunit komplikado. Sinabi ni Lisa na ipinagtapat ni Tina sa kanya na hindi na ito masaya sa kanyang asawa. Mas kontento at masaya siya sa kanilang relasyon. Natuwa naman si Lisa sa kanyang narinig.
Ngunit kamakailan lang ay nag-iba ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Lisa na si Tina ay nagsimulang lumayo sa kanya. Dahil nakilala ni Tina ang isang bagong kapitbahay na si Hope Johnson na mabilis na nasangkot sa isang sexual na relasyon sa kanya. Inamin ni Lisa na nakaramdam siya ng selos at nasaktan at ilang beses na silang nagtalo tungkol dito, lalo na nang mahuli ni Lisa ang dalawa na nagtatalik sa kwarto ng kanyang anak ilang araw lamang bago mangyari ang krimen. Kinumpronta ni Lisa si Tina at sinabing ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Naintriga ang pulisya sa pag-aamin ni Lisa. Ang selos ay isang malakas na motibo at ang emosyonal na kalagayan ni Lisa ay nagdulot ng mga hinala. Ngunit nang direktang tanungin kung may kinalaman siya sa nangyari kay Tina, mariing itinanggi ni Lisa. Sinabi niya na ang kanilang pagtatalo ay mainit, ngunit hindi marahas. Ayon kay Lisa, umalis siya sa bahay ni Tina ng gabing yon na may galit. Ngunit hindi niya akalain na ito pala ang huling pagkakataong makikita niyang buhay ang kanyang kaibigan. Ang interogasyon ni Lisa ay nag-iwan sa mga investigador ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kitang-kita ang kanyang selos at ang koneksyon niya kay Tina ang dahilan kung bakit isa siya sa pinaghihinalaan. Pero kung walang konkretong ebidensya, hindi sila makakagawa ng pag-aresto. Ang pagsisiyasat ay kailangang magpatuloy at ang mga investigador ay tinitingnan ang iba pang mga tao sa buhay ni Tina na maaaring may dahilan para saktan ito. Si Hope Johnson, 45, ang pangalawang taong binalingan ng pulisya sa kanilang investigasyon. Kamakailan lang ay lumipat si Hope sa Rio Rancho mula sa Atlanta, Georgia. 6 na buwan lamang bago ang trahedya ni Tina. Sa unang tingin, si Hope ay tila isang matagumpay at profesional na babae. Siya ay isang ahente ng real estate na kilala sa kanyang matalas na katalinuhan sa negosyo. Ang kanyang pagdating sa komunidad ay nagdulot ng kaunting kaguluhan sa maraming mga lokal na ina na interesado sa bagong residente. Ang relasyon ni Hope kay Tina ay mabilis na nabuo at napansin ng mga kapitbahay na ang dalawang babae ay madalas na magkasama sa mga pribadong sandali sa mga lokal na lugar. Madalas silang magka-text at may mga bulong-bulungan pa na baka higit pa sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Nang tanungin ng investigador si Hope, pinanatili niya ang isang kalmado at tahimik na kilos, ngunit mayroong tensyon ang napansin ng investigador sa kanya. Sa simula ay itinanggi ni Hope ang kanyang relasyon kay Tina na inilarawan nito bilang isang masaya na koneksyon na nabuo sa pamamagitan ng magkabahaging interes at mga aktibidad sa komunidad. Pero nang idiin ng mga investigador, inamin ni Hope na naging intimate ang kanilang relasyon. Inilarawan ni Hope si Tina bilang isang taong kaakit-akit at masayang kasama. Inangkin niya na si Tina ang gumawa ng unang hakbang. Nagpadala ito sa kanya ng mga hubad-hubad na larawan at iminumungkahi ang relasyon higit pa sa pagkakaibigan. Noong una, nagdadalawang isip si Hope dahil alam niyang may asawa si Tina. Ngunit kalaunan ay bumigay na rin siya sa alok ni Tina. Sa kabila ng malapit na relasyon na pinagsasaluhan nila, iginiit ni Hope na wala siyang dahilan para saktan ito. Ibinunyag niya na kamakailan lamang ay nagsimulang magpahayag si Tina ng mas seryosong damdamin para sa kanya at nagpahiwatig na iiwanan niya ang kanyang asawang si Michael upang magkasama sila. Ngunit ang desisyon na ito ay nagbigay ng hindi komportable na pakiramdam kay Hope. Nang ang mga detective ay nagtanong tungkol sa gabi ng krimen ni Tina, sinabi ni Hope na nasa bahay siya kasama ang kanyang asawa. Ngunit may isang bagay sa kanyang boses na nag-aalinlangan. Ang mga mensaheng nakuha mula sa cellphone ni Tina ay may mga ugnayan sa gabi bago ang krimen. At ang ilan sa mga mensahe ay nagmumungkahi ng tensyon sa pagitan ng dalawa. May mga video pa nga ng pagtatalik ng dalawa na ibinahagi ni Hope sa ibang mga ina. Isang paraan ng pagmamalaki sa kanilang relasyon. Kahit na itinanggi ni Hope ang anumang pagkakasangkot sa nangyari kay Tina, ang kanyang koneksyon sa biktima ang pinagbabatayan ng mga investigador upang siya ay ituring na pangunahing suspitsado. Ang pulisya ay nangangailangan ng higit pang ebidensya
upang makumpirma o mawala ang hinala sa kanya. Si Michael Boland, 46, ang ikatlong taong tinutukan ng pulisya sa kanilang investigasyon. Bilang asawa ni Tina, si Michael ay natural na isang pangunahing suspitsado. Nagtatrabaho si Michael bilang isang ahente ng insurance, isang trabaho na nagbigay sa kanya ng abalang buhay at madalas ay nasa labas ng kanilang tahanan. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang isang tahimik at mapag-isa, bihirang makita sa mga kaganapan sa komunidad o panlipunang pagtitipon. Tila mas gusto niyang gugulin ang kanyang oras sa labas ng kanilang tahanan. Nang tanungin ni Detective Lopez si Michael, siya ay nagpakita ng stoic at mahinahon na reaksyon, isang malaking kaibahan sa emosyon na pakiramdam na nakapalibot sa pagkawala ni Tina. Inamin niyang matagal nang naging hindi maayos ang kanilang pagsasama ng asawa. Kaya gumugugol si Michael ng mas maraming oras sa mga business trips para makaiwas sa kanilang pagsasama. Kailangan kong lumayo sa babaeng yon, sabi ni Michael sa panayam. Ang kanyang salita na nagpapakita ng galit ay nagtaas ng mga hinala sa kanya. Sinabi ni Michael na wala siyang ideya tungkol sa lihim na pagkikipagtalik ni Tina sa ibang mga babae. Iginiit niya na hindi niya alam ang tungkol sa relasyon nila ni Lisa at nabigla siyang malaman ang tungkol sa pagkakasangkot niya kay Hope Johnson. Gayunpaman, ang mga investigador ay hindi agad naniniwala. Napaisip sila kung ang kamangmangan ba ni Michael ay tunay ba o mayroon ba siyang itinatago. Noong gabi ng krimen, sinabi ni Michael sa pulisya na nasa labas siya ng bayan sa isang business trip sa Los Angeles. Ibinigay niya ang mga pangalan ng mga kasamahan na maaari mag-verify sa kanyang kinaroroonan. At sa unang tingin, solid ang alibay na ito. Ngunit may isang bagay tungkol sa kilos ni Michael na hindi naaayon sa mga detective. Si Michael ay masyadong kalmado. Walang makikitang kalungkutan sa kanya sa kabila ng nangyari sa kanyang asawa. Lumabas sa investigasyon ang posibleng motibo ni Michael sa krimen dahil malaki ang mawawala sa kanya kung mauuwi sa hiwalayan ang kasal nila ni Tina. Nagmana si Tina ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang mga magulang at kung magdidiborsyo sila, malamang na mawawala ng akses si Michael sa kayamanan na yon. Bukod pa rito, may mga chismis din na si Michael ay may ibang mga babae at kahit na ilang mga lalaki sa kanyang madalas na business trip na nagbigay ng mas malaking hinala sa kaso. Sa kabila ng isang malakas na alibay, nanatili si Michael sa radar ng pulisya. Ang kanyang hindi maayos na relasyon kay Tina, ang kanyang mga pinansyal na alalahanin at ang kanyang posibleng pagtataksil, lahat ay tumutukoy sa isang potensyal na motibo. Alam ng mga investigador na kailangan nilang maghukay ng mas malalim sa buhay ni Michael at sa alibay nito bago nila maalis ito bilang suspect. Noong April 18, 2014, 3 araw pagkatapos ng pagkawala ni Tina Boland, isang makabuluhang tagumpay ang dumating sa anyo ng bagong ebidensya. Nang makatanggap ng tawag si Detective Lopez mula sa forensic team, may nadiskubre silang kakaiba sa tahanan ni Tina. Isang maliit ngunit masasabing madetalye na noong una ay hindi nila napansin. Ang bagong ebidensya ay isang scuff mark sa dingding, malapit sa ibaba ng hagdan kung saan natagpuan si Tina. Iminungkahi nito na may bagay o isang tao na nadikit sa dingding. Gumamit ang mga eksperto sa forensic ng advanced na teknik kabilang ang 3D imaging upang pag-aralan ang marka. Napagtanto nila na ito ay talampakan ng isang sapatos na nagpapahiwatig na si Tina ay maaaring natulak o natapilok sa halip na aksidenteng nahulog. Ang pagtuklas na ito ay isang pagbabago sa pagsisiyasat. Iminungkahi ng scuff mark ang foul play. At alam ng mga detective na kailangan nilang bisitahin muli ang pinangyarihan ng krimen. Nakakita rin ng forensic team ng mga bakas ng mga balat sa ilalim ng mga kuko ni Tina na ipinadala sa lab para sa pagsusuri ng DNA. Ito ang naging dahilan upang isaalang-alang ng pulisya na maaaring lumaban si Tina laban sa umatake sa kanya. Sa bagong ebidensyang ito, mas pinaigting ng mga investigador ang kanilang pagtutok sa 3 pangunahing mga sospek. Si Lisa De Angeles, Hope Johnson at Michael Boland
ay inimbitahan nilang muli para sa karagdagang pagtatanong. Sa pagkakataong ito ay may baon na silang ebidensya na malamang na hindi aksidente ang nangyari kay Tina. Ang pagtuklas sa scuff mark at ang ebidensya ng DNA sa ilalim ng mga kuko ni Tina ay nagmungkahing nakipaglaban si Tina sa isang tao bago ang kanyang pagkahulog. Muli ring sinuri ng pulisya ang mga text messages sa cellphone ni Tina na binigyang pansin ang mga pakikipagpalitan nila ni Lisa at Hope sa mga oras bago ang kanyang pagkawala. Ang mga mensahe ay nagpapahiwatig ng tensyon at selos, partikular sa pagitan ni Tina at Lisa. Ang mga mensaheng ito na sinamahan ng bagong pisikal na ebidensya ay nagtuturo sa isang personalidad. Habang umuusad ang investigasyon, natama ng mga detective na malapit na sila sa katotohanan. Ang bagong ebidensya ay nagbigay sa team ng isang malinaw na larawan kung ano ang maaaring nangyari nung gabing yun. Noong April 20, 2014, ang pagsisiyasat kay Tina Boland ay nagkaroon ng biglang liwanag. Ang pagsusuri sa DNA mula sa mga balat na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Tina ay lumabas na tugma kay Lisa De Angeles. Si Lisa De Angeles, 39, ay isang stay-at-home mom at kilala sa kanyang mapag-aruga na personalidad. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, kinikimkim niya ang matinding kawalan ng kapanatagan at takot na mawala ang mga taong mahal niya. Kabilang si Tina Boland ang ayaw niyang mawala sa kanya. Habang ang kanilang sexual na relasyon ay nasa tuktok ng kanilang buhay, ang tensyon sa kanilang dalawa ay nagsimula nang makipagtalik si Tina sa kanilang bagong kapitbahay na si Hope Johnson. Nakaramdam ng takot at pagtataksil si Lisa. Noong gabi ng April 15, 2014, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Tina at Lisa sa bahay ni Tina. Matapos mahuli ni Lisa ang pagtatalik ni Tina at Hope. Ang pagtatalo ay mabilis na lumaki ng may mga emosyon. Sa gitna ng mataas na tensyon, itinulak ni Lisa si Tina dahilan sa pagkawala ng kanyang balanse. Si Tina ay nahulog sa hagdan. Tumama ang kanyang ulo sa isang matigas na kanto. Mula sa sapatos ni Tina, bumaon ito sa dingding habang sinusubukan niyang mabawi ang kanyang balanse. At habang mahuhulog na si Tina, ay nakalmot niya si Lisa dahilan na may mga balat sa kanyang mga kuko. Matapos mapagtanto ang nangyari, nagpanik si Lisa. Umalis siya sa pinangyarihan sa pag-asang ang pagkahulog ay magiging isang aksidente. Ngunit ang pisikal na ebidensya ay nagsasabi ng ibang kwento. Noong umaga ng April 21, 2014, ang pulisya ay nagsagawa ng pag-aaresto kay Lisa De Angeles. Dumating si Detective Lopez kasama ang isang pangkat ng mga pulis sa bahay ni Lisa. Kitang-kita ang gulat ni Lisa nang ipaalam sa kanya ng mga pulis na siya ay inaaresto sa pagtapos ng buhay ni Tina Boland. Hindi siya lumaban, bagkus ay nagpakita siya ng kalungkutan na para bang tanggap na niya ang katotohanan ng kanyang mga ginawa. Habang inalabas siya ng nakaposas, bumulong si Lisa na hindi niya sinasadyang saktan si Tina. Gusto niya lang siyang bumalik sa kanya. Ang pag-aresto ay agad na kumalat sa komunidad. Si Michael, ang asawa ni Lisa, ay nanlumo sa balita. Nawalan siya ng isang asawa at ina, at ngayon ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang pagkawala ay resulta ng isang walang kabuluhang pagsiselos. Si Michael, na nalinis sa anumang maling gawain, ay nagpahayag ng kanyang saloobin. Hindi niya maisip na ang isang taong malapit kay Tina ay ang maaaring gumawa ng isang bagay na ikakapahamak nito. Ang paglilitis kay Lisa De Angeles ay nagsimula noong huling bahagi ng October 2014 sa Sandoval County Courthouse. Ang kaso ay nakakuha ng malaking atensyon ng media, kasama ang mga local outlets ng balita. Ang silid ng hukuman ay puno ng mga manunood, kabilang ang marami sa mga kaibigan at miyembro ng pamilya ni Tina na sabik na makita ang hustisya. Ang pag-uusig ay pinangunahan ng abogado ng distrito na si James Wallace, isang 45-year-old na batikang taga-usig na kilala sa kanyang tenacity sa courtroom. Nagpahayag si Wallace na si Lisa De Angeles ay kumilos dahil sa matinding selos na nagtulak sa kanya na itulak si Tina pababa ng hagdan
sa panahon ng mainit na pagtatalo. Iniharap niya ang pisikal na katibayan kabilang ang marka ng scuff sa dingding at ang pagsusuri ng DNA ng mga silula ng balat na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Tina. Binigyang diin ni Wallace na ang pagkawala ni Tina ay hindi isang aksidente, ngunit resulta ng isang sadyang pagkilos ng karahasan. Sa kabilang panig ng depensa ay pinangasiwaan ng pampublikong tagapagtanggol na si Karen Michalowski, isang 38-year-old na abogado na kilala sa kanyang mahabaging diskarte sa kanyang mga kliyente. Iginiit ni Michalowski na ang mga aksyon ni Lisa ay hindi pinag-isipan at ang pagtulak ay resulta ng isang emosyonal na pakiramdam at hindi niya layunin na tumapos ng buhay. Inilarawan niya si Lisa bilang isang babaeng labis na nagmamahal kay Tina at nawalan lang ng kontrol sa isang sandali sa ilalim ng labis na emosyon. Nakiusap si Michalowski sa hurado na isaalang-alang ang pagsisisi ni Lisa at ang katotohanang wala siyang naunang history of violence. Sa buong paglilitis, pinaghalong pighati at galit ang nadama ng pamilya ni Tina. Si Michael, ang asawa ni Tina, ay pilit na pinipigilan ng mga luha habang pinakikinggan niya ang mga detalye ng mga huling sandali ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang araw ng testimonya at paglalahad ng ebidensya, nag-deliberate lang ang hurado ng ilang oras bago bumalik ng may dalang hatol. Noong November 3, 2014, si Lisa ay napatunayang nagkasala ng ikalawang antas ng pagtapos ng buhay ng tao. Hinatulan siya ng hukom ng 20 taon sa bilangguan. Ang pakiramdam ng marami sa silid hukuman ay masyadong maluwag ang hatol. Ang hatol ay nagdulot kahit papaano ng tagumpay sa pamilya ni Tina, ngunit ang sakit ng pagkawala nito ay hindi kailanman maghihilom. Para kay Lisa, ang hatol ang simula ng isang mahabang paglalakbay ng pagmumuni-muni at panghihinayang. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.